Isang magandang araw po sa iyo, Kuya Chris, at sa lahat ng mga nakikinig sa mga ganitong kwento at karanasang magbibigay ng takot at ng mga bagay na pilit nating inuunawa pero hindi kailanman lubos na nauunawaan. Ako nga po pala si Lazaro, Tubong, Mindanao. Sa isang baryong napapaligiran ng kagubatan at karagatan. Ako mismo ang nagsulat nito. Pero hindi bilang nakakita lamang o nakarinig ng kung ano-ano, kundi bilang taong minsang naging bahagi at saksi sa isang kababalaghang matagal nang gumigising sa akin tuwing hating gabi. Isang pangyayaring nagsimula nung ako'y 10 taong gulang. Sa panahon kung kailan ang takot ko'y para lang sa mga mababangis na hayop. Hindi sa mga nilalang na lumalakad sa dilim at sumasakay sa sasakyang pangdagat na nag-e-exist sa daigdig natin. Sa totoo lang, hindi ko na sana balak ikwento ito. Marami ang mga taga rito na nagsabi na wag ko nang ungkatin. May ilan na tumatawa lang, may ilan na umiiling, at may ilan na nagpapaalala at nagbababala. Sapagkat sa baryo namin, ang lumang karagatan ang tunay na may-ari ng mga lihim. At ang mga nilalang na umaahon doon ay ayaw na ayaw ng mga nakikialam. Pero ngayong ako'y nasa huling yugto na ng aking buhay, naisip kong baka panahon na para may iba pang makarinig nito, kahit hindi maniwala. Dahil kung may isang aral na nakuha ko sa karanasang yun, ito ay ang katotohanan na hindi lahat ng umaalis sa dagat ay tao. At hindi lahat ng dumarating ay dapat tinatanggap. Nagsimula ang lahat noong taong 1952, kung kailan nagpasya ang aming pamilya na lumipat mula sa baybayin papasok sa kalupaan. Ang dahilan ay hindi dahil sa unos, hindi rin dahil sa hirap ng buhay, kundi dahil sa banta ng isang barkong sinasabing sumasadsad tuwing kabilugan ng buwan. Isang sasakyang pangdagat na hindi pinapatakbo ng makina o maski ng tao, kundi ng kung anong bagay na hindi kailanman binibigkas ng matatanda. Sa aming lumang tinitirhan, tuwing sasapit ang gabi at tumatahimik ang karagatan, mayroong umaalingaw-ngaw na tila tunog ng bakal na humahampas sa kahoy. At kahit sinong mangingisda na magtatangkang lumapit ay hindi na nakababalik pa. Ang sabi-sabi noon, may mga aninong buhat umano sa ilalim ng tubig ang umaakyat sa sasakyang pangdagat na yon. At may mga taong hindi na nakikita kinabukasan. Hindi yun lubos na pinagtibay ng aming pamilya. Hindi kami madaling naniwala roon. Pero dahil ilang ulit nang lumalakas ang alon at ilang ulit na ring may nawawala, minabuti ng aking mga magulang na lumipat ng ibang lugar. Sa unang mga linggo, naging payapa ang lahat. Nakakalaro ako sa punong santol malapit sa aming bahay. Nalilibot ko ang gubat kasama ang mga kaibigan kong sina Renjo at Talin. Mga batang kasing likot at kasing ingay ko. Hindi namin alintana ang mga bili ng matatanda, sapagkat sa edad naming yon, ang dilim ay laro at ang panganib ay hindi pa
umiiral sa aming imahinasyon. Hanggang isang hating gabi, noong hindi ako sinundo ng nanay ko tulad ng nakagawian, karaniwan niyang ginagawa yon. Sumisigaw siya mula sa paanan ng burol at pinapauwi ako bago pa lumubog ang araw. Pero nung gabing iyon, lumubog ang araw nang hindi man lang niya ako tinawag. Natuwa pa nga ako ng mga sandaling yon sapagkat mas may oras akong maglaro. Sa edad kong 10 taon, hindi ko pa nauunawaan na ang mga pagkakataong ganon ay hindi regalo, kundi babala. Umupo kami ni Renjo at Talin sa tuktok ng burol at pinagmasdan ng karagatan sa malayo. Doon namin napansin ang mapusyaw na liwanag na tila mula sa malayong bangka. Pero habang tinititigan namin, napansin naming hindi ito gumagalaw tulad ng normal na sasakyang pangdagat. Nakatigil lamang ito at tila unti-unting lumilinaw habang lumalalim ang gabi. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang paninindig ng balahibo sa aking batok. Maya-maya pa'y biglang tumikhim si Renjo at basag ang tinig na nagsabing, "Laz, hindi yan bangka." Sa tagal kong nakatira sa lugar namin na yon, alam kong tama siya. Sapagkat wala ring bangka na may hugis na ganon. Mahaba, nangingitim at parabang patay ang kabuuan. Wala ring bangka na nakalutang nang hindi ginagalaw ng alon. Hindi na namin hinintay pang gumalaw yon. Magkakasabay kaming tumakbo pababa ng burol. Dumudula sa damo, nagkakandahulog sa lupa. Ang mga yabag namin ay walang laman kundi takot at ang takot ay mabilis. Mabilis pa rin iyon kaysa sa katawan naming mga bata. Pagdating ko sa bahay, halos hindi ako makahinga. At nandoon ang ina ko. Hawak ang sinturon. Handang pagalitan ako sa pag-uwi ng gabi. Hindi ko na nakayanan ng pagsisinungaling at sinabi ko sa kanila ang lahat. Ang liwanag, ang hugis ng sasakyang pangdagat at ang paraan nitong hindi gumagalaw. Nagtitigan ang aking mga magulang at noon ko lang nakita ang ganoong uri ng takot sa kanilang mga mata. Hindi takot para sa sarili nila, kundi takot para sa amin. Kinabukasan ay may kumatok sa aming bahay. Isa siyang lalaking mula sa bayan. Hingal na hingal at halatang galing sa pagtakbo. At ang sabi niya ay may barkong tumigil nga raw sa baybayin at bigla ring nawala bago sila makarating doon. Wala raw nakasakay pero may mga bakas ng mga paa sa buhangin galing doon. Malalaking bakas na parang hindi galing sa tao. Makalipas ang ilang araw matapos ang balitang paglapit ng mahiwagang barko, unti-unting nagbago ang takbo ng mga gabi sa lugar namin. Ang dilim ay tila kaibigan lamang namin noon. Isang tahimik na kumot na bumabalot sa baryo habang nagpapahinga ang lahat. Subalit ng gabing iyon, nang sumulyap kami ng mga kaibigan ko sa hindi gumagalaw na liwanag sa karagatan, mistulang nagkaroon ng sariling hininga ang dilim. At magmula noon, para bang bawat sulok ng baryo ay may mga matang nakamasid. Sinabi ng tatay ko na wag akong lalabas tuwing gabi. Lalo na kung kasama niya ako sa bukid o sa gubat, ay wag akong lalayo sa kanya.
At dumating ang isang hapon, dahil walang ibang maaaring tumulong sa kanya, ay isinama niya ako. Tanghali pa noon at ang langit ay kulay abong, tila may naghahandang unos. Pero kampante ang tatay ko. Sapat daw ang oras para makabalik bago sumapit ang takip silim. Niyakap ko ang itak na dala ko. Hindi dahil marunong akong gumamit, kundi dahil narinig ko na ang ilang lalaki sa baryo ay laging nagdadala ng kahit anong matigas o matulis kapag papasok sa kagubatan. Hindi nila yun sinasabi ng diretsyo, pero alam kong may kaugnayan yun sa mga kwentong kumakalat tungkol sa barkong minsang naaninag sa karagatan. Habang naglalakad kami sa masukal na daan, narinig ko ang mga ibong hindi ko pa naririnig noon. Huni na mahaba na parang tinutunaw ang hangin. Ang ilang tunog naman ay tila tao na humihinga ng mas malalim kaysa sa karaniwan. Pero ang tatay ko, kahit mukhang tensyonado, ay nagkunwaring kampante. Sinabi niya, ang pinakamahalaga ay makauwi kami bago maghating gabi. Hindi ko man alam noon ang kahalagahan ng oras na yon. Tumatak sa akin ang bigat ng kanyang tinig. May mga bagay daw sa mundong hindi nakikita sa araw. Mga bagay na ginising ng gabi. Wala pa siyang sinasabi ng malinaw, pero ramdam kong hindi yun simpleng babala lamang. Pagdating namin sa lugar kung saan balak niyang magkaingin, nagsimula siyang maghanda ng tuyong kahoy at dahon. Tahimik lang ako noon. Nakikinig at nanonood sa bawat kaluskos ng mga halaman hanggang sa may marinig akong kakaiba. Isang mahinang pag-ungol na hindi ko alam kung galing ba sa tao o sa hayop. Napatingin ako sa tatay ko. Pati siya, biglang napatigil. Pasimple niyang sinenyasan akong huwag magsalita. Ang tahimik na kagubatan ay biglang naging parang isang silid na may nagtatago. Mula sa kanan namin, may humuni. Mahinang huni na hindi namin kilala. Mula naman sa kaliwa, may kaluskos na mabagal ngunit malinaw. Para kaming nasa pagitan ng dalawang nilalang na may sariling motibo. Maya-maya pa, dumami ang tunog. Unti-unti ring tumitindi ang lamig sa paligid. At sa gitna ng tensyon, may tunog na tila yabag mula sa malalaking paa sa lupa. Bumilis ang tibok at kaba sa dibdib ko. Nakita ko namang hinigpitan ng tatay ko ang paghawak niya sa kanyang itak. Hanggang sa biglang may huminto sa likod namin. Hindi ko yun agad nakita, pero naramdaman ko ang presensya. Parang dalawang tao ang magkasabay na humihinga. At nang dahan-dahan kong igalaw ang ulo ko at ilingon, doon ko nakita ang dumungaw mula sa pagitan ng mga puno, ang tatlong aninong mas mababa sa tao, ngunit mas malapad ang balikat at mas mahaba ang leeg. Sa una, akala ko'y aso. Aso na malalaki. Maitim at nakayuko kong maglakad. Pero habang papalapit ang mga aninong yon, nakita ko ang mukha nila. Mata na nagbabaga, bibig na may tumutulong dugo, at balahibong parang kinuyom ng malamig na simoy. Sabay-sabay silang huminto na parang iniisa-isa kaming tingnan. Dinilaan ng isa ang nguso nito at doon ko nakita ang dugo. Hindi ako sigurado kung bakit, pero may kutob akong hindi yun basta-basta.
Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang tatay ko naman sa halip na umatras ay biglang lumapit sa sigang dapat niyang sisindihan at nang hawakan niya ang batong may gaas, doon ko lang naintindihan ang gagawin niya. Isang mabilis na galaw at sinindihan niya ang mga tuyong dahon. Sumabog ang apoy. Mabilis itong gumapang sa mga tuyong sanga. At sa paglagablab nito at siklab ng liwanag, nakita kong sumuray ang mga aninong yon, ang tatlong nilalang na may mga matang pulang parang baga ay biglang umatras. Unti-unting tumakbo palayo na parabang ang apoy ang tanging bagay na talagang kinatatakutan nila. Humigpit ang hawak ko sa itak, pero alam kong wala akong magagawa kung lumapit sila. Mabuti na lang at tumakbo sila. Mabuti na lang at hindi sila sumugod. Dito sila nagkukunlong. Bulong ng tatay ko noon, at kahit hindi niya sinabi ng direkta, alam kong ang mga nilalang na yun ay hindi basta aso. Hindi rin basta halimaw. At lalong hindi sila naroon nang hindi sinasadya. Nang masunog ang kaingin, nagpasya ang tatay ko na umuwi na kami. Hindi na kami naghintay. Hindi na rin kami naglakad ng mabagal. Para kaming tinutulak ng isang presensyang hindi namin nakikita. Sa bawat paghakbang namin ay pakiramdam ko na merong sumusunod. Hindi ko alam kung ang tatlong nilalang kanina o may iba pa sa mas malalim na bahagi ng gubat. Nang sa wakas ay narating namin ang bahay at doon ko lang naramdaman ang bigat ng takot ko. Nanlalambot ako sa kaba pero hindi ako umiyak. Ang tatay ko naman, bagamat nagpapakatatag, ay ramdam kong nanginginig ang kamay. Pagkarating namin, agad niyang ikinuwento sa nanay ko ang mga nasaksihan namin. At nung gabing iyon, kahit walang sinasabi, pareho silang nanalangin sa ilalim ng kanilang hininga. Hindi ko alam na iyon pa lamang ang simula. Sapagkat kinagabihan, habang ako ay nanlalata sa higaan, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Tila may nakatingin mula sa labas ng aming bahay. At nang mapilit akong bumangon para tingnan ang bintana, doon ko nakita ang 6 na pulang bagay na kumikislap sa dilim. Mga mata. At hindi lang isa, hindi 2, kundi 3. At mula sa labas, narinig ko ang yabag na alam kong hindi galing sa tao. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Ang unang gabing hindi ako makagalaw. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot na tila unti-unting gumagapang sa bawat himaymay ng laman ko. Sa labas ng bintana, ang 3 pares ng nagbabagang mata ay nakalutang sa dilim. Nakatitig ng diretso sa akin. Hindi naman ako kumukurap at hindi rin ako umatras. Para silang mga nilalang na matagal nang nakatago sa anino at ngayon ay unti-unti nang lumalapit sa liwanag ng aming tahanan. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang tingin. Parang may humihigop sa lakas ng dibdib ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatunghay sa maliit na siwang ng bintana. Pero bawat segundo ay parang sandaling bumabalot ang katahimikan sa buong paligid. Wala akong marinig na huni ng kuliglig. Wala ring hangin. Tanging ang malalim na paghinga ng mga aninong nasa labas ang aking naririnig nung sandaling yun. Sinara ko ang bintana ng dahan-dahan. Pilit na hindi
Nagpapakita ng takot kahit na pakiramdam ko'y nanginginig na ang aking tuhod. Hindi ko man maintindihan kung bakit hindi nagigising ang mga magulang ko kahit paulit-ulit ko na silang tinatawag. Ramdam kong may kakaiba sa gabing yon. Para bang may pumipigil sa kanila o may pumipiling marinig lamang ang tunog ng nilalang na hindi tao. Gumapang ako pabalik sa higaan. Pilit pinapakalma ang sarili ko. Pero bago ko pa maabot ang banig, narinig ko ang mga yabag. Mabibilis, mabibigat. Parang may tatlong hayop na paikot-ikot sa paligid ng bahay namin. Naghahanap ng butas. Naghahanap ng masisilipan. Naupo ako sa sahig. Tinatakpan ang aking bibig para hindi ako makasigaw. At doon ko narinig ang kaluskos ng tatlong aninong yon. Unti-unting lumalapit sa dingding na kawayan na halos manipis na parang balat ng saging. Mula sa sahig, naramdaman ko ang pagyanig na dulot ng mabibigat na hakbang. At nang dahan-dahan kong iniangat ang mukha ko, doon ko nakita ang tatlong pares ng mata na nakasilip sa siwang ng dingding. Hindi sila mata ng hayop. Hindi rin naman sa tao. May kung anong gutom doon. Gutom na hindi para sa pagkain, kundi para sa pag-angkin. Sumandal ako sa haligi ng bahay. Pilit na inaabot ang maliit na itak na iniwan ng tatay ko sa tabi ng pintuan. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ko kung sakaling pasukin nila kami. Ngunit mas masahol ang pakiramdam ng wala man lang hawak. Habang inaabot ko ang itak, bigla kong narinig ang pinakamahina ngunit pinakamalinaw na tunog na kailan lang ay kumawala mula sa labas ng aming bahay. Ang pag-ungol na may galit, gigil at tila nagbabadya ng pag-atake. At doon ko naisip ang sinabi ng tatay ko. May mga nilalang na ginising ng gabi. Tila sinubukan ng isa sa mga aswangang dingding. May marahan ngunit malinaw na tunog ng kuko o ngipin na pilit binubutas ang kawayan. Sa bawat kaluskos, para akong lumulubog sa kawalan ng pag-asa. Tila humahabi ang dilim ng sariling anyo sa labas. Sinusubukang pumasok. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas ko nung sandaling yon. Ngunit napaluhod ako sa tabi ng dingding. Kinuha ang 2 itak na ginamit ng tatay ko nung hapon at ikiniskis ang mga ito. Umaasang baka magawa ulit ang ginawa namin sa gubat. Ang tunog ng bakal sa bakal ay pumailan lang sa buong bahay. Matinis, nakabibingi at nakapangingilabot. Parang tumama sa laman ng gabi. Kahit ako ay sumakit ang ulo sa lakas ng ingay. Ngunit hindi ako huminto. Habang ikinikiskis ko ang mga itak, para bang may kung anong lumalapit mula sa loob ko. Tapang ba yun? O takot na lumalakbay sa dulo ng bawat ingay? At doon ay narinig ko ang pagbabago. Ang mabibigat na yabag ay naging mabilis. Ang pag-ungol ay naging tila pagkabalisa. At pagkatapos ng isang matinis na kalmot sa dingding, isang mahinang ungol ang sumunod. Parang nasaktan ng isa sa kanila. Isang mabilis na tunog pa. At pagkatapos ay naglaho ang mga yabag. Narinig ko ang pagtakbo nila palayo. Mabilis, mas mabilis pa sa aso. At sa wakas, naramdaman ko ang katahimikang muling bumalot sa baryo.
Pero hindi pa tapos ang lahat. Nang gumising ang tatay ko, agad niyang nakita ang dalawang itak sa harap ko. Hindi pa ako nakakahinga ng mahaba nang biglang may malakas na tunog mula sa silong ng bahay. Tunog ng lupa na ginagalaw. Tunog ng bagay na mabigat na nagbubungkal mula sa ilalim. Nagtakbuhan kami ni tatay sa gilid ng sahig at sumilip sa siwang. Doon namin nakita ang dalawang maitim na aninong naguhukay sa lupa sa ilalim ng bahay namin. Para silang lumilikha ng lungga. Para silang naghahanap ng daanan. Ang galaw nila ay mabilis. Mas mabilis kaysa sa hayop na nakakita ng biktima. Hindi na nag-atubili ang tatay ko. Kinuha niya ang lampara. Binuksan ito at sa isang iglap, itinapon sa silong. Tumalsik ang apoy at mula sa pagkabasag ng lampara ay nagliyab ang lupa. Umangil ang dalawang nilalang. Umaatras habang may apoy sa kanilang mga katawan. Tumatakbo palayo habang sinusubukang patayin ng apoy gamit ang pag-ugoy ng kanilang mga katawan. Pagkatigil ng apoy, huminga kami ng malalim. Pero hindi yun pag-asa. Parang takot pa rin na nagtatago sa ilalim ng katahimikan. Kinabukasan, maagang bumangon ang tatay ko. Gusto niyang siguruhin kung ano talaga ang nangyari sa gubat kung saan namin nakita ang tatlong nilalang na yon. Sinama niya ako kahit ayaw ko na. Pero hindi ko kayang hayaan siyang pumasok ng mag-isa doon. Dahil sa baryo namin, ang nakatira sa dilim ay hindi basta-basta umaalis. Pagdating namin doon, sumalubong sa amin ang amoy. Amoy ng dugo, amoy ng nabubulok na laman. At nakita namin ang bangkay ng lalaking hindi namin kilala. Wakwak ang tiyan niya. Wala nang lamang loob at pinahira ng dugo ang paligid. Labas-masok ang langaw at may bakas ng malalaking paas sa gilid. Batid naming hindi yun gawa ng tao. Hindi rin yun gawa ng isang hayop na mabangis. At ang pinaka nagpakilabot sa akin ay ang bakas sa lupa. Eksaktong tulad ng mga bakas sa paligid ng aming bahay kagabi. Sa mga sumunod na araw, matapos naming makita ang bangkay sa gubat, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buong baryo. Hindi ko maipaliwanag, ngunit ang tahimik na baryo na dati magaan ng gabi ay biglang naging parang lugar na may hinihintay na pagsabog. Ang bawat bata ay pinauuwi bago magdilim. Ang bawat matatanda naman ay naglalakad na may hawak na lampara kahit hapon pa lamang. At ang bawat aso ay tila hindi mapakali. Tumatahol kahit wala namang dumadaan. Kumikislot tuwing may humahampas na dahon sa lupa. Halos gabi-gabi, may bakas ng dugo sa gilid ng daan. Minsan ay maliit, minsan ay mahahaba at minsan ay parang may hinatak na anino papasok sa makapal na bahagi ng gubat. Walang nawawala sa baryo pero nagiging malinaw na may nangyayaring hindi nakikita. Hindi maipaliwanag at hindi na pag-uusapan ng lantaran. Alam naming paparating ang isang gabi na magiging suktulan ng lahat. Hanggang sa dumating yon nang hindi inaasahan. Isang umaga nun, may grupo ng mga taong dumaan sa baryo. Hindi taga rito. Hindi kilala ng kahit sino. 8 silang lahat.
kabilang ang isang babae at batang tila pagod sa paglalakad. Tahimik silang naglakad papunta sa gubat. Walang kaimik-imik, walang tingin sa sinuman, at walang bahid ng pakikipagkapwa. Pinagmasdan sila ng mga taga-baryo mula sa malayo. At habang naglalakad sila, may kakaiba sa galaw nila. Hindi pantay, hindi natural. Hindi parang pagod, kundi parang may sinusunod silang hakbang na hindi sa tao nang galing. Para silang isang pangkat na tinatawag ng isang bagay na nasa loob ng gubat. Isang bagay na hindi namin nakikita pero naroroon, naghihintay. Nang mawala sila sa paningin, doon nagsimula ang bulungan. May mga nagsasabing narinig nila ang tunog ng lumang barko sa may laot kagabi. May ilan namang nakakita ng malausok na anino na tila lumilipad sa tapat ng buwan. Walang gustong magsalita ng direkta, pero ang mga mata nila ay nagsasabing iisa lang ang iniisip nila. Nang gabing yon, nagtipo ng mga kalalakihan ng baryo. May hawak silang itak, pamalo, sibat at kahit anong posibleng magamit bilang sandata. Ang plano nila ay simple. Maglalagay sila ng pain upang akitin ang mga nilalang at pagkatapos ay sabay-sabay silang aatake. Hindi iyon plano ng mga desperado, kundi plano ng mga taong pagod ng manahimik habang may humihinga sa dilim. Ayaw sana akong isama ng tatay ko, pero nagpumilit ako. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa takot na mag-isa niyang harapin ang isang bagay na alam kong hindi niya lubos kilala. Sa isang kubong matanda sa gitna ng baryo, inilagay ang pain. Dalawang buntis na gustong tumulong dahil sila'y kabilang sa mga pamilya na matagal nang naniniwala sa kwento ng barko. Hindi sila pinilit, pero hindi rin sila natakot. Para bang may dugo sa kanilang angkan na sanay ng lumaban sa dilim. Nagkubli ang mga lalaki sa paligid, sa ilalim ng mga bahay, sa likod ng mga punong saging, sa likod ng mga tambak na kahoy. Ako naman, kasama ng tatay ko, ay pumwesto sa gilid ng lumang kamalig. Mula roon, kita ko ang kabuuan ng kubo, pati ang kalangitan na ngayon ay tila punong-puno ng usok. Walang buwan, walang hangin, walang huni ng kuliglig. At sa katahimikan, doon nagsimulang dumating ang mga huni. Una, mahihinang huni na parang may sumusut-sut mula sa gubat. Pagkatapos ay mga yabag na mabibilis, mabibigat at sabay-sabay. Meron ding pagaspas na tila pakpak na hindi naman galing sa ibon at hindi rin sa paniki, kundi pagaspas ng tila malalaking nilalang na mayroong pakpak na hindi dapat lumilipad. Yumayanig ang lupa sa bigat ng mga hakbang ng ibang nilalang. At nang una kong makita ang nagmamadaling mga anino, para akong naipit sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundong alam ko at ang mundong pilit tumatagos sa gabi. Tatlong nilalang ang unang dumating. Mula sa bubong, dumapo sila. Gumagawa ng butas sa bubong. May anino namang nagbubungkalat sa paligid, may iba pang nagmamasid. Para silang hukbong naghahanap ng isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanila. At nang sumugod sila sa kubo, nagsimulang mag-iyakan ng dalawang buntis.
Mula sa lahat ng direksyon, lumabas ang mga lalaking nagtatago. Mabilis, sabay-sabay. Tinalon nila ang mga nilalang at pinaghahampas ng pamalo. Pinagtataga ng itak. Umiyak naman ang mga aswang. Hindi sa sakit lang kundi marahil sa sugat. Hindi nila inaasahan na ang kanilang mga biktima ay handa ng lumaban. Ang isa pang nilalang ay bumaba rin, ngunit nasilo rin at nabagsak. At tulad ng una, napuno ito ng mga suntok, palo at taga ng itak hanggang sa mawalan nito ng hininga. Ang ikatlo naman ay lumipad palayo. Mabilis, desperadong makaalis. At parang tinamaan ng takot na hindi pa nito naramdaman noon. At nang makita naming papunta ito sa gubat, naramdaman kong may huling laban pang dapat harapin ng mga tao sa aming baryo. Sumugod ang ilang lalaki sa gubat, dala ang lampara at sibat. At ilang oras silang hindi bumalik. Ako na may nanatiling kasama ang tatay ko, nakabantay sa paligid habang pinapakalma ang mga buntis na kahit natatakot ay nanatiling matatag. At nang sa wakas ay bumalik ang mga lalaki. Ang katawan nila'y may bahid ng dugo. May dala silang 5 bangkay ng mga nilalang na halos hindi na makilala kung hayop ba o tao ang pinagmulan. Sa likod nila, nakita ko ang mga sako-sakong kalansay ng hayop at ilang kalansay na hindi ko sigurado kung anong nilalang. Ang gubat pala ay matagal ng tahanan nila. At ang baryo namin ay hindi nila gustong tirahan kundi pagtaguan. Para bang may mas malaki silang sinusundan o tinatakbuhan. At ang barko na minsang lumitaw sa dagat ay bahagi ng bagay na yon. Nang gabi ring iyon, sinunog namin ang mga bangkay sa gitna ng kapatagan. Ang apoy ay umabot sa langit na tila umaabot sa buwan na nakatago sa ulap. At sa wakas, naramdaman naming humupa ang bigat ng hangin. Kinabukasan, kakaibang katahimikan ang bumalot sa baryo. Wala nang bakas ng dugo sa daan. Wala nang kaluskos sa dilim. Wala nang matang nagmamasid sa siwang ng mga dingding. Pero alam kong hindi pa yun ang wakas ng kwento. Sapagkat tuwing gabi, sa tuwing tatahimik ang lahat, may maririnig pa rin akong mahinang hampas ng alon sa malayo. At tila tunog ng lumang barko na paparating. Naghahanap, nagbabantay. At hanggang ngayon, sa bawat gabing may kaluskos, hindi ko alam kung ang baryo ba namin ay nailigtas o panandalian lang naming naantala ang kanilang paghahasik. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang umaga po sa lahat at sa iyo po Kuya Chris. May nais po akong ibahaging kwento na hango sa tunay kong karanasan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Prado. Ako ay isang magsasaka sa isang maliit na nayon sa aming probinsya. Mababa lamang ang aming kabuhayan, ngunit masaya pa rin kami dahil simple lang ang aming pamumuhay. Isang gabi, habang pauwi galing sa bukid, napansin kong may kakaibang himig na nanggagaling sa isang sulok ng daan. Tila ba awit ng isang babae, ngunit hindi ko mawari kung sino ang umaawit. Bagaman kakaiba, ang awit ay nakakaakit at nakakapangibabaw. Patuloy akong lumakad palapit dito hanggang sa makita ko ang pinagmumulan nito.
Isang magandang dilag na may mahabang buhok ang umaawit. Ngumiti ito nang makita ako. Tinanong ko kung sino siya, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, patuloy lang itong kumanta nang hindi ako tinitignan. Sa kabila ng kanyang magandang muka, may kakaibang pakiramdam akong bumabalot sa akin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit para akong nahihila patungo sa kanya na tila ba gusto kong samahan siya sa kanyang pag-awit. Ngunit bago pa man ako tuluyang maakay ng kanyang tinig, biglang sumulpot ang aking kaibigan na si Victor. Sinigawan niya ako na umuwi na dahil magdiriwang kami ng handaan para sa anak niyang lalaki. Parang nagising ako bigla sa isang malaalamat na panaginip. Tumalikod ako sandali upang kausapin si Victor. At nang lumingon ulit ako sa dalagang umaawit, nawala na ito. Nagtataka kami ni Victor kung saan ito nagpunta dahil wala namang ibang daan doon maliban sa aming kinatatayuan. Ang tanging bakas lang nito ay ang matamis nitong tinig na patuloy kong naririnig habang naglalakad pa uwi. Nang gabing yon, buong magdamag akong ginugulo ng awit ng dilag. Hindi ko maintindihan kung bakit at paano niya nagawa ang lahat ng iyon, ngunit sigurado ako na hindi siya isang ordinaryong nilalang. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Victor ang tungkol sa mahiwagang dilag. Inakala niyang baka ito ang sinasabing aswang balbal na matagal nang umiikot sa aming lugar. Dagling nagpakalat ang balita sa buong nayon at nagsimula ng mangamba ang mga tao. Ang aswang balbal ay matandang kwento ng isang nilalang na kayang magbago ng anyo upang dayuhin ng mga tao. Kapag nasamsam ka nito, unti-unting kakainin nito ang iyong kaluluwa hanggang sa ikaw ay mamatay. Sabi pa, pagkatapos nito, hahalongkatin nito ang libingan upang tuluyang lamunin ang iyong katawan. Dahil dito, marami ang hindi lumalabas ng bahay kapag madilim na. Pati ako, hindi maiwasang mag-alala kapag naaalala ko ang tinig ng misteryosong dilag. Maya-maya pa, may balita ulit na may nakitang babae sa ilog na walang suot na damit. Nagsasayaw at umaawit habang ang kanyang buhok ay tumutulo sa tubig. Sinasabing nakakahikayat ang kanyang tinig at ang kanyang kagandahan. Ngunit may nakapansin na sa tuwing kakanta ito, parang may matutulis na bagay na kumikinang mula sa kanyang bibig na tila pangil. Mula noon, lalong dumami ang mga balita tungkol sa aswang balbal. Pati mga hayop na nawawala at namamatay nang walang dahilan ay sinisisi na rin dito. Hindi namin alam kung saan ito tutungo, ngunit sigurado kaming hindi magtatagal at marami pang mahuhuli sa kanyang masamang magagawa. Bukod sa takot, kami din ay naguguluhan sa mga nangyayari. Ano ba talaga itong aswang balbal at ano ang kanyang motibo? Ang tanong na ito ay patuloy kong iniisip habang hinahanap ang mga sagot. Para bang sa kabila ng panganib na dala nito, may malaking misteryo itong kanilang inililihim na dapat malaman ng lahat. Matapos marinig ang mga kwentong ikinababahala, naging madamdamin ako at naisipan kong alamin kung totoo nga ba ang balitang ito. Kaya't kinabukasan, umaga pa lang ay nagtungo na ako sa aming munisipyo. Ayon sa balita, doon daw nakita ang aswang balbal sa ilog at maraming testigo ang nakakita nito. Sa pagdating ko doon, wala namang kakaiba na nangyayari. Mahahalata mo na takot pa rin ang mga tao na lumabas sa takot na baka masalubong ang nasabing halimaw.
Tahimik na naglalakad ako papunta sa ilog nang bigla akong tinawag ng kapitan ng aming barangay. Sabi niya sa akin na wag daw akong tutuloy doon at delikado daw. Sinabihan niya akong umuwi na lang dahil hindi raw biro ang ginagawa ng aswang balbal sa sinumang makasalubong nito. Ngunit sa kabila ng babala, nagpursigi pa rin ako. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari at hindi lamang umasa sa mga haka-haka ng iba. Kaya't nagpatuloy ako sa aking destinasyon. Pagkalapit ko sa ilog, wala namang kahit anong kakaiba na nangyayari. Tahimik ito at tila ba walang buhay. Nagpasya akong umupo sa isang malaking bato sa tabi ng tubig at doon maghintay. Inisip kong kapag nakakita ako ng anumang kakaiba, tatakbo na lang ako agad palayo. Maya-maya pa, may narinig akong mahinang kaluskos mula sa mga damo. Napatayo ako at nakahanda ng tumakbo sakaling may panganib. Ngunit sa halip na isang halimaw, isang mabangis na aso ang lumabas mula doon. Napaupo ulit ako sa gulat at natawa sa aking sarili sa katangahan. Habang humahalakhak, bigla kong narinig mula sa malayo ang awit ng isang babae. Napatigil ako sandali at nakinig ng mabuti. Sigurado akong yun na nga ang tinig ng aswang balbal. Bumilis ang tibok ng aking puso habang sinusundan ko kung saan nanggagaling ang tinig. Hanggang sa mapadpad ako sa may gilid ng ilog kung saan medyo madilim at malalim na ang tubig. Doon ko siya nakita, ang magandang dilag na umaawit habang nakaupo sa isang malaking bato. Nang malapitan ko na siya, lalong kumakapit sa akin ang kanyang tinig. Ito na marahil ang inaasahang pagkakataon ko na tuluyang malaman kung sino o ano ba siya talaga. Nang biglang huminto siya sa pagkanta at tumingin sa akin, may malaking ngiti sa kanyang muka habang hinihintay na lapitan ko siya. Unti-unting naglakad papalapit sa kanya ang aking mga paa na tila'y may sariling magaan na buhay. Lumingon siya at pumasok sa gubat. Wala nang makapipigil sa akin na sundan siya. Ngunit bago pa man ako tuluyang makapasok, bumulaga sa harapan ko ang kaibigan kong si Victor na hinihila ko palayo sa dilag. Nang lumingon ako, wala na itong kahit anong bahid. Bigla akong natauhan na muntik ko nang masundan ng aswang balbal sa kung saan niya ako dadalhin. Sa di kalayuan, nakita ko ang aking mga kabarangay na papalapit. Marahil ay sinundan din nila ako nang makita akong pumunta rito. Nang makauwi, binanggit sa akin ni Victor na nakaligtas lang ako dahil namataan siya ng kapitan ng barangay na sinundan ako. Kaya't dali-daling pinuntahan ako nito at iba pang mga kasamahan nila. Ngayon ay naniniwala na sila na totoo nga ang lahat ng balita at tuluyan na ngang umiikot ang aswang balbal sa aming nayon. Sa tingin ko'y hindi nagtatapos dito ang lahat. Alam kong babalik pa iyon at marami pa ang mahuhuling mga biktima nito. Paano kung lumakas na siya? At kung maging lubhang mapanlinlang na ang kanyang mga paanyaya? Hindi ko maisip ang mangyayari sa aming bayan. Pero isa lang ang sigurado. Hindi na ako magpapadalang muli sa mga kasinungalingan at panlilinlang ng kanyang magandang tinig. Gagawin ko ang lahat upang protektahan ang aking mga mahal sa buhay sa hayop na iyon. Ang banta ng halimaw ang ikinababahala ng lahat. Kaya't may dakilang pulong na isinagawa ang aming barangay kung saan pinag-usapan kung paano mapipigilan ang mga atake nito. Iminungkahi ng iba
na ipagbawal muna ang pamamalagi sa gabi sa mga lugar na pinangyarihan ng mga insidente ng halimaw. May iba namang nagsabi na maglagay ng mga barilyero sa bawat sulok ng bayan upang bantayan ang kaligtasan ng mga tao. Ngunit ang ilan naman sa amin ay hindi sumasang-ayon dito dahil baka mas lalo lang magalit ang aswang balbal at gumante ng mas malala. Napagpasyahan na lamang na palakasin ang kaalaman ng mga tao sa mga paraan na makaiiwas sa halimaw. May nagmungkahi pa na ituro ito bilang isang aralin sa mga paaralan. Habang iniisip ko rin na marahil mas mabuting ipagbawal na muna ang pagpunta sa mga lugar na madalas nitong daanan. Ngunit may nagtatanong kung hanggang kailan ito pahihintulutan na takutin at apihin ang mga walang muwang at walang laban na mamamayan. Hindi pwedeng hayaan na lamang na sakupin at lamangan ang kapayapaan, kabuhayan at buong kinabukasan. Kaya't dapat may gawin kaming mas makabuluhan at epektibong paraan upang sugpuin ito. Naisip ko ring baka kung mapag-uusapan namin ng maayos ang halimaw, baka may katwiran din ito sa kung bakit ginagawa niya ang lahat. Marahil ay pwedeng pagbigyan ng kahilingan nito ng sa gayon ay tuluyan ng maibalik ang katahimikan ng nayon. Subalit ang ideyang iyon ay bahagyang ikinabahala ng marami. Mahirap daw kasi itong lapitan o kausapin. Dapat daw ay may tagapamagitan at mas maigi pang may mga tao na may kakayahang tumugon sa mga kahilingan nito. Para sa akin, hindi ito imposible. Ang kailangan lamang ay maunawaan ang kalagayan niya at ipakita na may paggalang sa kanya bilang isang nilalang. Hindi ito mahirap gawin, lalo't maganda naman ang intensyon ng lahat. Ang kapayapaan at ang pinakamabisang paraan para sa isang mapayapang pakikipag-usap ay ang pagpaparamdam ng respeto sa kapwa. Samantala, habang hindi pa nangyayari ang pag-uusap, patuloy ang mga insidente ng mga pagdukot at panlilinlang ng halimaw. Tila ba napapangahas ang kanyang mga atake na para bang panunukso sa amin na pigilan siya. Ilang araw na rin kaming umiikot sa bayan upang gabayan ang mga residente kung paanong makaiiwas dito. Simula noon, napapansin ko ring laging nakasunod sa akin si Victor. Lagi akong pinapaalalahanan na mag-iingat at maghanda lagi. Gusto niyang siguraduhing hindi ako ang susunod na biktima ng halimaw. Halos hapong nakangiti ang nababahalang si Victor sa tabi ko. Natawa na lang ako sa kanya, ngunit sa loob-loob, natutuwa ako na may isang taong lubos na nag-aalala sa kaligtasan ko. Sa panahon ng panganib, kailangan natin ng mga kaibigan na laging nandyan para sa atin, na kahit hindi man natin sila related, mas higit pa rin ang nagagawa nilang proteksyon sa atin kaysa sa ating sariling mga kamag-anak. Kilala ng lahat si Victor dahil lagi siyang nakangiti. Ito ang nagiging pag-asa namin sa gitna ng mga nakakatakot na pangyayari sa bayan. Lahat kami ay tumutulong sa isa't isa upang pigilan ang di inaasahang pagdukot sa kahit sino. Sa kasamaang palad, dumating ang araw na iyon. Ang araw na nawala si Victor, ang aming inspirasyon at pag-asa. Isang umaga, dumating ang balita na hindi na umuwi si Victor nung gabi. Nang malaman ko ang balitang iyon, hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Dahil ngayon, hindi lamang katahimikan at kapayapaan ang nawala, kundi ang pagmamahal at pag-asa para sa mga nababahalang tulad ko.
Marami na ang nauupos ng buhay. Hindi pa rin namin lubusang naipapakita ang kahalagahan nila sa amin bilang pamilya, kaibigan o kahit man lang kapitbahay. Puno ng kalungkutan ang damdamin ko habang hinahanap namin ang katawan ni Victor. Pinangako ko sa aking sarili na hindi ko hahayaan na mangyari pa ito sa sino man. Sapat na ang biktima ng halimaw na ito. Matatapos na ang lahat ng ito at mananagot na ang aswang balbal. Ilang araw din akong naghanda at nagnilay kung paano ko ito haharapin at susugpuin. Sinabihan na ang lahat na huwag akong salubungin o sundan. Ayoko nang madamay pa ang sinumang walang kinalaman dito. Tutungo akong mag-isa sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan kung saan madalas pumapasok ang aswang balbal. Habang naglalakad paakyat sa bundok, sa tuwing may naririnig akong tunog ng mga dahon at mga sanga ng punong kahoy, napapalingon ako. Baka sakaling bumulaga na sa akin ang halimaw na hinahanap ko. Gumagalaw na ang aking mga kamay patungo sa aking balaraw. Handa ako kung may kakalabaning nilalang. Nang makarating sa pinakaloob ng gubat, doon sumigaw ang konsensya ko. Humihingi ng hustisya para kay Victor. Nangako rin ako sa kanya na tatapusin ko na ang kasamaan nito ngayon. Panahon na upang magbayad ang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Maya-maya pa, may narinig akong humuhuni. Bagamat marahan, napakalinaw ng tinig na mistulang umalingaw-ngaw sa kabuuan ng gubat. Walang duda na iyon nga siya. Sinundan ko kung saan nanggagaling ang tinig hanggang sa mapadpad ako sa isang lugar kung saan may maliit na talon. At doon ko nga siya nakita. Ang magandang dilag na mapanlin lang na nilalang na ngayoy nagbabanta sa aming tahimik na bayan. Ngunit ngayon, wala nang ngiti sa kanyang mga labi at may bakas ng malalim na takot sa mga mata nito. Una pa lang, alam nang nalalaman niya kung bakit at para saan kung bakit ako narito. Pero sanhiba ng aking galit sa kanya ang dapat ikatakot niya. Ngayong nakaharap ko na siya ng ganito kalapitan at personalan, naisip ko na baka may malaking katwiran din kung bakit siya gumagawa ng mga ito sa amin. Bumagsak ang aking kamao at unti-unting lumakas ang pakiramdam ng pagkahabag para rito. Sa pagtitig namin sa isa't isa, para akong tumitingin sa salamin at nakikita ang sakit at lungkot sa aking mga mata. Mula roon, itinanong ko sa aking sarili kung mas makabubuti ba talaga ang paghihiganti. Maibabalik ba nito ang mga buhay na nawala at mapapanumbalik muli ang kapayapaan ng lahat? Sa sandaling iyon na lamang nagising ang malasakit ko sa nilalang na nagpapakita na totoong pagkatakot habang nakatitig sa akin. Siguro nga, hindi niya kailangan ng puot, kundi pagmamahal at pangunawa mula sa akin. Ipinasok ko sa sinturon ang aking sandata at iniabot ang aking kamay na parang nais akong yumakap sa kanya upang sabihin na narito lang ako para makinig sa kanyang kwento. Hindi ko inaasahang tatanggapin niya ang aking alok, ngunit sa malaking pagtataka ko, unti-unting lumapit sa akin ang nilalang at tiningnan ako ng masinsinan. Hindi nagtagal, niyakap niya ako ng mahigpit at umiyak na parang isang bata na muli ay nagkaroon ng pag-asa. Sa puso ko, naramdaman kong muli ring bumalik ang sigla at ngiti na kanina'y nawala. Napaupo kami ng magkatabi habang pinapakinggan ko ang kwento ng nilalang. Narito pala ang daan upang maibalik ang kapayapaan sa aming bayan. Hindi lamang sa pamamagitan ng pakikipaglaban o humantong pa sa kamatayan.
kundi sa pakikinig, pag-unawa at pagmamahal. Nagmulat ako ng lihim sa kaluluwa ng isang nilalang na matagal nang niyakap ng takot, galit at paghihiganti ng marami. Ganon pa man, masaya ako dahil napagtanto ko na ang lahat. Kahit gaano man kasama o kaaway, ay may pinaguhugutang dahilan sa kanilang mga gawain. Dahil madalas, ito rin ang mga bagay na sa tingin natin ay mga patakaran lamang ng mundo na hindi naman maaaring paganahin ng sino man maliban sa Diyos. Ang pinakamabisang lunas ay ang pagkalinga, pakikinig at pag-unawa. Ito ang makapagbabago ng lahat, mapatao man o halimaw. At dahil dito, unti-unting nawala ang takot sa aming bayan. Tila ba bumalik na rin ang sigla at masayang ngiti sa aming mga labi. Naging tahimik at matiwasay na muli ang aming buhay. Ngunit ang biyaya ng kapayapaan at pagkakaisa ay dumating sa halagang lubhang mataas para sa akin, tulad ni Victor. Hindi pa rin maibabalik ang nawalang buhay niya, ngunit nalulugod ako na ang kanyang alaala ang nagdala ng liwanag sa amin sa mga madidilim na panahon. Hanggang dito na lang po Kuya Chris ang aking kwento. Maraming salamat po sa paglathala nito sa inyong programa. Ako po si Prado, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.